Naisip mo na ba kung bakit biglang naghahanap-hanap sa iyo ang isang tao kapag lumalayo ka? Isang minuto, nandyan ka, laging available, at tinuturing ka nilang parang isa lang sa mga option na para bang wala ka masyadong halaga. Tapos, sa oras na bigyan mo sila ng espasyo, boom! Bigla silang magsisimulang maghangad ng iyong atensyon. Bakit kaya ganoon? Ano ang sikreto para baliktarin ang sitwasyon at ipaunawa sa isang tao kung ano ang nawala sa kanila? Narito ang mahirap na katotohanan. Hindi ito tungkol sa pagiging mapagtanim o paglalaro. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa sarili, pagtanggap sa distansya, at pagpaparanas sa kanila ng buhay nang wala ka. Sa video ngayong araw, bibigyan kita ng 7 totoo at prangkang dahilan kung bakit ang paglayo mo ay magpapabalik sa kanila ng tumatakbo. At gagamitin natin ang karunungan ng stoicismo upang ipaliwanag ang lahat. Maghanda ka dahil babaguhin nito ang pananaw mo sa mga relasyon at mas mahalaga kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Sige, diretsahan na tayo. Bago tayo magsimula, kailangan mong maunawaan ang isang malakas na bagay. Ang video na ito ay hindi lang tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa iyo. May mas malaki kang kontrol sa iyong mga relasyon kaysa sa iniisip mo. Hindi lang ito tungkol sa paghihintay na gumapang pabalik sa iyo ang isang tao pagkatapos mong lumayo. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa iyong buhay, pagmamayari ng iyong mga desisyon, at pag-unawa sa iyong halaga. Hindi ka lang lumalayo para makuha ang kanilang atensyon. Lumalayo ka para lumago, magbago, para bigyan ang sarili mo ng respeto at oras na karapat-dapat ka. Ngayon alam kong ang ilan sa inyong nanonood ay maaring nakakaramdam ng pagkadismaya, na parang labis na ang ibinigay mo sa loob ng mahabang panahon. Marahil ikaw ang laging lumalapit, laging nagbibigay ng effort, laging ikaw ang nag-aayos ng mga bagay. Pero heto ang isaksak mo sa isip. Sa bawat beses na hinahabol mo ang isang taong hindi ka pinahahalagahan, nawawalan ka ng isang piraso ng iyong sarili. Titigil na iyan ngayon. Sa pagtatapos ng video na ito, hindi mo lang maiintindihan kung bakit gumagana ang pagbibigay sa kanila ng espasyo. Malalaman mo ng eksakto kung paano ito gagawin sa paraang magpaparamdam sa iyo na mas malakas, mas kumpiyansa, at mas makapangyarihan kaysa kailanman. Narito ang tungkol sa stoicismo. Hindi ito tungkol sa pagbaliwala sa iyong damdamin o pagpapanggap na wala kang pakialam. Ito ay tungkol sa pagkaunawa na hindi mo makontrol kung ano ang nararamdaman o reaksyon ng ibang tao. Hindi mo makontrol kung makikita ba nila agad ang iyong halaga, ngunit makokontrol mo kung gaano karami ng iyong enerhiya ang ibibigay mo sa isang taong hindi ka pinahahalagahan. At kapag lumayo ka, kapag itinuon mo ang enerhiyang iyon sa iyong sarili, sa halip na sa kanila, may kamangha-manghang nangyayari. Nagsisimula silang mapagtanto kung ano ang nawawala sa kanila dahil ipinapakita mo sa kanila sa pamamagitan ng iyong mga aksyon na hindi mo kailangan ang kanilang validasyon upang makaramdam ng pagiging buo. Ang una ay ang gulat sa iyong paglago. Alam mo ba kung bakit nagiging masyadong komportable ang mga tao sa mga relasyon, pagkakaibigan, o maging sa dynamics ng pamilya? Ito ay dahil iniisip nilang lubos ka ng kilala. Naniniwala sila na ikaw ay mananatili, laging available, laging nandiyan para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. At iyon mismo ang dahilan kung bakit kapag lumayo ka at naglaan ng oras para pagbutihin ang iyong sarili, lubos silang nabibigla. Para silang nawalan ng tapakan at wala silang ideya kung ano ang nangyayari. Ilarawan ko sa iyo, isipin ito. Sa loob ng ilang buwan o kahit taon, ikaw ang maaasahan. Ikaw ang laging nag-check-in, ang laging gumagawa ng plano, ang laging nandyan kapag may kailangan sila.
Tapos isang araw, huminto ka. Huminto ka sa pagte-text. Huminto ka sa pagtawag. At sa halip na habulin sila, hinahabol mo ang iyong mga pangarap. Nag-gym ka, pinapataas mo ang antas ng iyong karera. Naglalaan ka ng oras sa mga taong talagang nagpapahalaga sa iyo. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Magpapanik sila. Hindi nila ito nakita. Akala nila kilala ka nila. Pero ngayon, isa ka ng taong hindi nila makilala. Narito ang sikreto. Kinatatakutan ng mga tao ang pagbabago. Lalo na kapag ang pagbabagong iyon ay nagmumula sa isang taong minamaliit nila. Kapag lumago ka nang wala sila, pinapagdududahan nito ang lahat. Nagsisimula silang mag-isip, "Teka muna, nagkamali ba ako sa paghusga sa kanila? May nalampasan ba ako?" At ang pagkabiglang iyon ay parang isang wake-up call na hindi nila handa. Nagsisimula silang magtaka kung ano pa ang kanilang pinagkamalan tungkol sa iyo, at ang kuryosidad na iyon ang nagpapahabol sa kanila sa iyong atensyon ng mas matindi. Pero huwag nating lagyan ng asukal ito. Hindi ka lumalago para sa kanila. Ginagawa mo ito para sa iyong sarili. At iyon ang pinakamalaking twist. Madalas nagkakamali ang mga tao sa pag-iisip na ang personal na paglago ay tungkol sa pagpapatunay sa iba na mali sila. Hindi. Ito ay tungkol sa pagiging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili para sa iyo. Kung mas tututukan mo ang iyong mga layunin, ambisyon at personal na paglago, mas lalo itong magsasalita para sa sarili nito. At heto ang susunod na mangyayari. Magsisimula silang manood. Likas ito sa tao. Ang mga taong hindi ka pinahahalagahan ay magsisimulang magmasid. Nagtataka kung ano ang nagbago. Nakikita nila ang iyong glow up at nare-realize nilang may nawala sa kanila. Ngunit sa panahong iyon, huli na ang lahat. Umaasenso ka na. Pumili ka ng isang bahagi ng iyong buhay na pagtutuunan ng pansin at isabuhay ito ng buo. Kung ito man ay ang iyong fitness, karera o personal na libangan, gawin itong prioridad mo. Huwag mo itong gawin para patunayan ang anuman sa kanila. Gawin mo ito dahil karapat-dapat kang mamuhay ng pinakamahusay. At maniwala ka sa akin, kapag nakita nila kung gaano ka lumago, hindi ka nila maiiwasan. Ngunit sa panahong iyon, napakatutok mo na sa iyong paglago na hindi na mahalaga ang kanilang reaksyon. 2, ang magnetic na hatak ng pagiging malaya sa sarili. Pag-usapan natin sandali ang tungkol sa pagiging malaya sa sarili dahil ito ang isa sa pinakamadalas na hindi napapansin ngunit pinakamakapangyarihang katangian na maaari mong paunlarin. Madalas hindi napagtatanto ng mga tao kung gaano kaakit ang pagiging self-sufficient. Sa isang mundo kung saan marami ang umaasa sa iba para sa validasyon, atensyon at pag-apruba, ang pagtayo sa sarili mong mga paa ay nagpapabukod sa iyo ng husto. Karamihan sa mga tao ay patuloy na naghahanap ng kung sino ang magsasabi sa kanila na sapat sila, na may halaga sila. Ngunit kapag ikaw ay isang taong hindi nangangailangan yan, na umuunlad sa sariling niyang paraan, napapatigil at napapansin ka ng mga tao, nagiging isang force of nature ka, isang taong hindi nangangailangan ng pag-apruba ng sinuman para makaramdam ng pagiging buo. Ngayon, ang pagiging malaya sa sarili ay hindi tungkol sa pagsasara ng pinto sa mga tao o pagpapanggap na wala kang pakialam. Ito ay tungkol sa pag-alam sa iyong halaga at hindi nangangailangan ng ibang tao upang kumpirmahin ito. Kapag narating mo ang punto kung saan ang iyong kaligayahan, iyong kumpiyansa at iyong tagumpay ay hindi umaasa sa sinuman, nagiging lubos kang makapangyarihan. At heto ang punto, naakit ang mga tao doon. Naakit sila sa uri ng tao na alam kung sino siya at hindi kailangang patuloy na humingi ng panlabas na pag-aapruba. Bakit? Dahil bihira ito. Sa isang mundong puno ng mga taong sumusubok na umayon,
Ang pagiging komportable sa pagtayo ng mag-isa ay nagpapahiwalay sa iyo. Kapag ikaw ay malaya sa sarili, nagpapakalat ka ng isang tahimik na kumpiyansa na hindi kayang pekehin. Hindi ito maingay o mapagmalaki. Ito ay isang panloob na lakas na nagsasalita ng malalim. Hindi ka humahabol sa sinuman para sa atensyon, hindi ka nagmamakaawa para sa validasyon. At tiyak na hindi ka naghihintay na sabihin sa iyo ng sinuman na may halaga ka. At hulaan mo, iyan ang sandali na nagsisimula silang maghanap-hanap sa iyong atensyon. Kapag nare-realize nilang hindi mo sila kailangan para makaramdam ng mabuti sa iyong sarili, nagsisimula silang magtaka kung bakit. Nagsisimula silang magtanong, paano sila naging ayos na wala ako? Bakit hindi na nila kailangan ang aking pag-apruba? At iyan ang oras na nagbabago ang dinamika. Mula sa pakiramdam na kontrolado sila, napupunta sila sa pakiramdam na may nawawala sa kanila na hindi man lang nila napagtanto na kailangan nila. Heto ang totoo. Gusto ng mga tao ang hindi nila makamtan. At kapag huminto ka sa pagbibigay sa kanila ng atensyon na kanilang ipinagwalang bahala, nagiging ikaw ang bagay na hindi nila makamtan. Para bang may bumaliktad na switch sa kanilang isip. Bigla, ang taong laging nandyan, laging nangungumusta, laging nagpaparamdam sa kanila na mahalaga sila, ay wala na. At sa halip na ikaw ang mangailangan sa kanila, nagsisimula silang makaramdam na sila ang nangangailangan sa iyo. Hindi ito tungkol sa manipulasyon. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang malusog na hangganan kung saan ang iyong kaligayahan ay hindi nakatali sa sinuman kundi sa iyong sarili. At kapag nakita nila iyan, mas gugustuhin nilang maging bahagi ng iyong mundo. Isipin ito, kapag ikaw ay laging available, laging lumalapit, binibigay mo ang iyong kapangyarihan. Sinasabi mo sa kanila, kailangan kita para makaramdam ng mabuti sa aking sarili. Kailangan kita para kumpirmahin ang aking halaga. Ngunit kapag huminto ka sa paggawa niyan, kapag ipinakita mo sa kanila sa pamamagitan ng iyong mga aksyon na hindi mo kailangan ang kanilang validasyon para maging masaya, nagbabago ang lahat. Hindi mo na sila hinahabol. Hinahabol mo na ang iyong sariling paglago, ang iyong sariling mga layunin, at ang iyong sariling kaligayahan. At ang pagbabagong iyon ay magnetic. Umaakit ito ng mga tao dahil, aminin natin, lahat ay gustong makasama ang isang taong kumpiyansa sa kung sino siya. Ngunit heto ang mas malalim pa. Kapag naging malaya ka sa sarili, hindi ka na umaasa sa ibang tao sa emosyonal na paraan. Hindi ka na kumakapit sa bawat salita nila, naghihintay na iparamdam nila sa iyo na may halaga ka. Gumagawa ka ng sarili mong pakiramdam ng halaga sa pamamagitan ng iyong mga aksyon, sa pamamagitan ng iyong mga nagawa, sa pamamagitan ng iyong kakayahang umunlad, nang hindi nangangailangan ng patuloy na pag-apruba ng sinuman. At iyan ay isang game changer. Para bang sa sandaling huminto ka sa pagkakailangan sa kanila, sila naman ang magsisimulang mangailangan sa iyo. Bakit? Dahil nakikita nilang masaya ka, kontento, at sumusulong nang wala sila. At nakakatakot iyan sa kanila. Napagtanto nilang pinagwalang bahala kanila, at ngayon sila ang nasa labas, nagtataka kung paano mo ginagawa ang lahat nang wala sila. Tinuturuan ka rin ng pagiging malaya sa sarili kung paano protektahan ang iyong emosyonal na enerhiya. Kapag hindi ka na umaasa sa sinuman para makaramdam ng mabuti, maaari kang maging mas mapili sa kung sino ang papasukin mo sa iyong buhay. Maaari kang magtakda ng mga hangganan nang walang pakiramdam ng pagkakasala dahil hindi ka natatakot na mawala ang isang taong hindi ka iginagalang. At kapag sinimulan mong itakda ang mga hangganang iyon, mas marami kang nakukuhang respeto. Hindi lamang mula sa iba,
kundi mula sa iyong sarili. Humihinto ka sa pagbibigay ng madaling access sa iyo sa mga tao dahil nauunawaan mo ang sarili mong halaga. At kapag huminto ka sa pagiging laging available, nagsisimulang pahalagahan ng mga tao ang iyong presensya ng mas higit. Isipin mo, kapag ang isang tao ay laging available, laging nandyan, madalas na ipinagwalang bahala ito ng mga tao. Nagiging inaasahan. Ngunit kapag lumayo ka, kapag inalis mo ang availability na iyon, napipilitan ng mga tao na suriin muli kung gaano kanila pinahahalagahan. Nagsisimula silang mapagtanto kung gaano karaming enerhiya mo ang nakukuha nila. At ngayong wala na iyon, hinahanap-hanap nila ito. Gusto nilang maging bahagi muli ng iyong buhay, hindi dahil gusto kanilang kontrolin, kundi dahil nare-realize nilang ikaw ay isang taong alam kung paano umunlad sa sarili mong paraan. At iyan ay kaakit-akit sa pinakatotoong kahulugan ng salita. At heto ang hindi naiintindihan ng karamihan. Ang pagiging malaya sa sarili ay hindi tungkol sa paghihiwalay. Ito ay tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa pag-alam na habang masaya kang makasama ang mga tao, hindi mo sila kailangan para bigyang kahulugan ang iyong halaga. Maari kang pumasok sa isang silid ng mag-isa at makaramdam pa rin ng kumpiyansa na parang napapaligiran ka ng maraming tao. Ang ganoong uri ng pagiging self-assured ay bihira, at ito ay isang bagay na umaakit ng mga tao nang hindi mo man lang sinasadya. Magsimula sa maliliit na bagay. Ilabas mo ang iyong sarili upang gawin ang isang bagay na gusto mo, maging ito man ay isang solong hapunan, pag-akyat sa bundok, o paggugol ng isang araw sa paggawa ng isang bagay para lang sa iyo. Matuto kang mag-enjoy sa sarili mong kumpanya at pahalagahan ang oras na mayroon ka sa iyong sarili. Kung mas magiging komportable ka sa iyong sariling pagkatao, mas mababawasan ang pakiramdam mo na kailangan mong humingi ng panlabas na validasyon. At heto ang bonus, kapag nakita nila kung gaano ka kahusay na ginagawa ang lahat sa iyong sarili, mahahatak sila sa enerhiyang iyon. Magsisimula silang maghanap-hanap na maging bahagi ng iyong buhay dahil hindi ka na umaasa sa sinuman para makaramdam ng pagiging buo. Kapag kaya mong likhain ang sarili mong kaligayahan, kumpiyansa, at katuparan ng hindi nangangailangan ng iba, hindi ka lang nakakaraos, ikaw ay umuunlad. At kapag nakita ka nilang umuunlad, mapagtatanto nila kung gaano talaga kaakit ang pagiging malaya sa sarili. 3 araw ang inggit sa iyong bagong tuklas na kumpiyansa. Ang kumpiyansa ay isa sa mga bagay na nakakapagpatigil sa mga tao, lalo na kung hindi nila ito inaasahan mula sa iyo. Kapag ang isang tao ay sanay na makita kang hindi sigurado sa iyong sarili, laging nagdududa sa iyong halaga, at patuloy na naghahanap ng kanilang pag-apruba, ang iyong bagong tuklas na kumpiyansa ay parang kidlat. Binabago nito ang buong dinamika, binabaliktad ang kapangyarihan sa relasyon, at nagiiwan sa kanila ng tanong, saan nanggaling ang kumpiyansang ito at bakit hindi ko ito nakita noon? Isipin ito. Sa loob ng mahabang panahon, ikaw ang taong nag-aatubili na nagdududa sa sarili bago magdesisyon, na humihingi ng kanilang opinyon sa bawat maliit na bagay. Hinahanap mo ang kanilang validasyon, hinahayaan mong hubugin ng kanilang opinyon kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Ngunit pagkatapos ay may nagbago. Lumayo ka, nagtuon sa iyong sarili, at nagsimulang bumuo ng mas malakas na bersyon mo. Pinagtrabahuan mo ang iyong tiwala sa sarili, at nagsimula kang magtiwala sa sarili mong paghuhusga ng higit sa kanila. Unti-unti ngunit siguradong nagsisimulang lumago ang iyong kumpiyansa. At heto ang tungkol sa kumpiyansa. Ito ay nakakahawa, ngunit hindi sa paraang iniisip mo. Kumakalat ito, oo,
ngunit hindi palagi dahil gusto ka nilang makitang magtagumpay. Kadalasan kapag nakita ka ng isang taong nagwalang bahala sa iyo na nagkakaroon ka ng kumpiyansa, nakakaramdam sila ng pagkaasiwa. Bakit? Dahil ang iyong paglago ay nagbibigay liwanag sa kanilang sariling kawalan ng katiyakan. Nagpapaisip ito sa kanila. Nagtataka sila kung bakit hindi nila ito nakita sa iyo noon at mas mahalaga kung bakit wala sila nito sa kanilang sarili. Dito pumapasok ang inggit. Hindi ito palaging ang nakakalason na uri ng inggit, ngunit inggit pa rin ito. Nais nilang magkaroon ng antas ng kumpiyansa na ipinapakita mo ngayon. Nais nilang magkaroon ng kakayahang lumakad sa isang silid na nakataas ang ulo. Alam ng eksakto kung sino sila at kung ano ang kanilang ipinaglalaban. Nakikita kanilang ginagawa ito at nakakagulo ito sa kanilang pananaw sa iyo. Hindi ka na ang taong umasa sa kanila para sa balidasyon. Hindi ka na ang taong humingi ng kanilang opinyon bago kumilos. Naging isang taong alam ang kanyang halaga at ang ganitong uri ng kumpiyansa ay magnetic. Umaakit ito ng mga tao, ngunit sa parehong oras, itinataboy sila nito upang pagnilayan kung bakit hindi nila nakilala ang panig na ito ng iyong sarili noon. Ipapaliwanag ko pa ito ng kaunti. Kapag ang isang tao ay nasanay na maging nasa posisyon ng kapangyarihan sa iyo, maging ito sa isang relasyon, pagkakaibigan, o maging sa isang kapaligiran sa trabaho, nagiging komportable sila sa ideya na tinitingala mo sila. Gusto nila ang katotohanan na hinahanap mo ang kanilang pag-apruba dahil pinaparamdam nito sa kanila na mas ligtas sila sa kanilang sariling posisyon. Ngunit kapag huminto ka sa pagkakailangan ng pag-apruba na iyon, kapag nagsimula kang magdesisyon ng walang kanilang input, ginugulo nito ang mga bagay. Hindi na nila nararamdaman na sila ang may hawak ng sitwasyon at ang kawalan ng balanse na iyon ay lumilikha ng pagkabalisa. Dito nangyayari ang pagbabago sa dinamika. Ang iyong kumpiyansa ngayon ay humihingi ng respeto. Naguutos ito ng atensyon sa paraang hindi kailanman nagawa ng pagiging hindi sigurado o paghahanap ng pag-apruba. Napipilitan ng mga tao na tingnan ka ng iba. Hindi ka na nila maaaring tratuhin na parang isang taong naghihintay ng kanilang balidasyon dahil malinaw na hindi ka na ganoon. At binabago nito kung paano kanila nilalapitan. Binabago nito kung paano kanila tinitingnan at sa ilang kaso, napagtanto nila kung gaano kanila minamaliit. Ngunit heto ang magandang bahagi. Ang iyong kumpiyansa ay hindi lang tungkol sa kung paano ka nakikita ng iba. Ito ay tungkol sa kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Hindi ka na umaasa sa panlabas na pag-apruba para makaramdam ng mabuti. Alam mo kung sino ka at hindi ka natatakot ipakita ito. Hindi ka natatakot na sumakop ng espasyo, na sabihin ang iyong isip at manindigan sa iyong mga desisyon. At ang ganitong uri ng pagiging kumpiyansa sa sarili ay umaakit ng mga tao. Gusto nilang maging bahagi ng enerhiyang iyon dahil ang kumpiyansa ay kaakit-akit sa bawat kahulugan ng salita. Heto ang hindi na pagtatanto ng karamihan. Ang kumpiyansa ay hindi kailangang maging maingay. Hindi ito kailangang maging tungkol sa pagiging pinakamaingay na tao sa silid. Ang tunay na kumpiyansa ay tahimik. Ito ay isang panloob na pagkaalam na hindi mo kailangang patunayan ang iyong sarili sa sinuman. Ito ang kakayahang lumakad sa isang sitwasyon nang lubos na batid ang iyong halaga nang hindi nangangailangan ng sinuman upang kumpirmahin ito. At ang ganitong uri ng kumpiyansa ay lubos na makapangyarihan. Binabago nito ang paraan ng pagtrato ng mga tao sa iyo, ngunit mas mahalaga, binabago nito ang paraan ng pagtrato mo sa iyong sarili. Ang kumpiyansa ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Sa katunayan, bahagi ng pagiging kumpiyansa
ay ang pagiging okay sa iyong mga di kasakdalan. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa iyong sarili upang malaman na may halaga ka kasama ang lahat ng iyong pagkukulang. Ito ay tungkol sa pagkaalam na hindi mo kailangang maging lahat ng bagay sa lahat ng tao dahil sapat ka na kung sino ka. At kapag nagsimula kang magpakita ng ganitong uri ng kumpiyansa, binabago nito ang lahat. Hindi ka na naghahanap ng pag-apruba dahil ibinigay mo na ito sa iyong sarili. Kaya, paano nito pinapangailangan ang iyong atensyon ng isang tao? Simple lang. Nahahatak ang mga tao sa mga taong sigurado sa kanilang sarili dahil ang kumpiyansa ay isang bagay na pinapangarap nating lahat. Kapag nakita kanilang nakatayo ng matayog, nagmamay-ari ng iyong espasyo at nagdedesisyon ng hindi nangangailangan ng kanilang input, may nag-aalab sa kanila. Nagsisimula silang magtaka, paano sila naging ganoon kakumpiyansa at bakit hindi ko ito nakita noon? Ang kuryosidad na iyon ay nagiging atraksyon at ang atraksyon na iyon ay nagiging pagnanais sa iyong presensya. Heto kung saan ito mas nagiging interesante. Kapag nagpakita ka ng kumpiyansa, pinipilit nito ang mga tao na akuin ang responsibilidad sa kanilang sariling kawalan ng katiyakan. Hindi na nila maipapalabas ang kanilang mga pagdududa sa iyo dahil hindi mo na ito tinatanggap. Hindi ka na nakikisali sa dinamika kung saan kailangan mo sila para sabihin sa iyo kung sino ka. Sa halip, ipinapakita mo sa kanila kung sino ka at gusto nilang maging bahagi ng iyong mundo dahil ang iyong pagiging kumpiyansa sa sarili ay lumilikha ng pakiramdam ng katatagan at hinahanap ng mga tao ang katatagan. Magsimulang magsanay ng kumpiyansa sa maliliit na paraan. Maaring simple lang ito tulad ng pagsasabi ng hindi sa mga bagay na hindi mo gustong gawin nang walang pakiramdam ng pagkakasala. O maaari itong pagtatanggol sa sarili sa mga sitwasyon kung saan karaniwan kang mananahimik. Kung mas magsanay ka, mas magiging natural ito at mas makikita mo ang pagbabago sa dinamika ng iyong mga relasyon. Ang kumpiyansa ay hindi nangangahulugang pagiging pinakamaingay sa silid. Nangangahulugan ito ng pagkaalam na kabilang ka doon, kahit na ikaw ang pinakatahimik. Kapag sinimulan mong angkinin ang iyong halaga, kapag huminto ka sa pag-asa sa sinuman upang bigyang kahulugan ito para sa iyo, mapapansin mo ang isang malalim na pagbabago. Ang mga taong dating nagwalang bahala sa iyo ay magsisimulang maghanap-hanap sa bersyon ng iyong sarili na hindi nila kailanman nakita. Ang kumpiyansa, matatag at pinakapinuno na bersyon mo. At ang bersyon na iyon ng iyong sarili, hindi ito mapipigilan. Ang kakaibang hatak ng pagiging hindi mahulaan. Ang pagiging hindi mahulaan, unpredictability, ay isa sa mga pinakaminamaliit ngunit pinakamakapangyarihang anyo ng kapangyarihan sa anumang relasyon. Madalas hindi na pagtatanto ng mga tao kung gaano kaakit ang pagiging hindi mahulaan. Kapag mahuhulaan ng isang tao ang bawat kilos mo, tumitigil sila sa pagbibigay pansin. Nagiging komportable sila. Ipinapalagay nila na alam na nila kung ano ang gagawin mo at bilang resulta, tumitigil sila sa pagbibigay ng effort. Tumitigil sila sa pag-iisip sa iyo ng labis dahil sa kanilang isip, naintindihan ka na nila. Ngunit kapag naging hindi ka mahulaan, kapag huminto ka sa pagiging madaling basahin, napipilitan ng mga tao na maging alerto at magbigay pansin. Bigla, hindi na nila alam kung ano ang aasahan mula sa iyo at lumilikha iyon ng intriga. Ipapaliwanag ko pa ito ng kaunti. Isipin na ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan ikaw ay laging available, laging unang nagte-text, laging nagpaplano. Nasanay na ang ibang tao rito. Alam na nila eksakto kung kailan ka tatawag, kung ano ang sasabihin mo.
at kung paano ka tutugon. Ang pagiging mahulaan na iyon, habang nakakaaliw sa simula, ay kalaunan ay nagiging nakakainip. Walang excitement, walang misteryo. Alam nilang hindi na nila kailangang magsikap para sa iyong atensyon dahil laging ka namang nandyan, handa at naghihintay. Ngunit pagkatapos ay may nagbago. Huminto ka sa pagiging laging available. Huminto ka sa paggawa ng parehong mga bagay na inaasahan na nila mula sa iyo. Siguro hindi mo na sinasagot agad ang kanilang mga text tulad ng dati. Siguro hindi ka na laging ang unang nagpaplano. Ikaw ay abala sa pamumuhay ng iyong sariling buhay at hindi mo na sila ginagawang sentro ng iyong mundo. Ano sa tingin mo ang mangyayari pagkatapos? Nagsisimula silang magtaka kung ano ang nangyayari. Nagsisimula silang magtanong kung bakit hindi ka na kumikilos tulad ng dati. At ang kuryosidad na iyon, ito ay makapangyarihan. Pinapaisip ka nito ng mas matindi dahil sinusubukan nilang alamin kung ano ang nagbago. Heto ang totoo. Likas na nahahatak ang mga tao sa misteryo. Tayo ay binuo upang gustuhin na lutasin ang mga palaisipan, upang alamin ang mga bagay-bagay. At kapag naging hindi ka mahulaan, ginagawa mo ang iyong sarili na isang palaisipan na hindi nila madaling malutas. Hindi nila alam kung ano ang iniisip mo, kung ano ang ginagawa mo, o kung bakit ka nagbago, at ginagawa ka nitong walang hanggan na mas interesante. Nagsisimula silang magbigay ng mas malalim na pansin sa iyo dahil ngayon ay may pakiramdam ng kawalan ng katiyakan. At ang kawalan ng katiyakan ay lumilikha ng intriga. Isipin mo, kapag mahuhulaan ng isang tao ang bawat kilos mo, walang hamon. Ngunit kapag naging mas hindi ka mahulaan, kapag nagsimula kang gumawa ng mga bagay na hindi nila inaasahan, napipilitan silang suriin muli kung paano ka nila nakikita. Nagsisimula silang magtaka kung ano ang nangyayari sa iyong buhay. Bakit hindi ka pa nag-reply sa text? Bakit hindi ka na laging available? May iba ka bang ka-date? Masyado ka bang abala sa sarili mong buhay para magbigay pansin tulad ng dati? Ang mga tanong na ito ay nagpapaisip sa kanila ng mas matindi. At iyan ang oras na nagbabago ang dinamika. Hindi ka na nila ipinagwalang bahala dahil ngayon ay hindi na sila gaanong sigurado kung ano ang nangyayari sa iyo. Ngunit heto ang susi. Ang pagiging hindi mahulaan ay hindi nangangahulugang paglalaro. Hindi ito tungkol sa sadyang pagtanggi sa pagmamahal o atensyon para manipulahin ang isang tao. Ito ay tungkol sa tunay na pamumuhay ng iyong buhay sa paraan na inuuna ang sarili mong pangangailangan at layunin. Hindi ka nagiging hindi mahulaan para lang sa kapakanan nito. Ginagawa mo ito dahil nakatuon ka sa iyong paglago, iyong kaligayahan, at iyong landas. Kapag huminto ka sa pagiging mahulaan, ito ay isang natural na bunga ng pag-prioritize sa iyong sarili kaysa sa isang taong hindi nagbibigay sa iyo ng parehong enerhiya. Heto kung saan ito mas nagiging makapangyarihan. Ang pagiging hindi mahulaan ay lumilikha ng pakiramdam ng halaga. Kapag ikaw ay laging available, kapag lagi mong ginagawa ang inaasahan ng isang tao, nagiging madali para sa kanila na ipagwalang bahala ka. Nagsisimula silang makaramdam na ang iyong oras at atensyon ay laging nandyan, naghihintay sa kanila. Ngunit kapag lumayo ka, kapag lumikha ka ng kaunting distansya, pinipilit nito silang mapagtanto na ang iyong oras at atensyon ay hindi garantisado. Nagsisimula kanilang makita bilang isang taong ang presensya ay mahalaga at ayaw nilang mawala iyon. Isipin mo ito ng ganito. Kung ikaw ang laging unang nakikipag-ugnayan, ang taong gumagawa ng plano, inaasahan na nila ito. Ngunit sa sandaling huminto ka sa paggawa niyan, nagsisimula silang mapansin.
Nare-realize nilang hindi na nila maaaring ipagwalang bahala ang iyong effort dahil ngayon ay hindi mo na ito ginagawang madali para sa kanila. Nakalikha ka ng isang sitwasyon kung saan kailangan nilang kumilos kung gusto nilang maging bahagi ng iyong buhay. At ang pagbabagong iyon mula sa pagiging komportable nila patungo sa pagiging hindi sigurado ay kung saan nakasalalay ang kapangyarihan ng pagiging hindi mahulaan. Ang mga tao ay likas na mas nakatuon sa mga bagay na hindi nila madaling makamtan. Kung ikaw ay laging available, laging mahulaan, hindi nila nararamdaman ang pangangailangan na magsikap para sa iyong atensyon. Ngunit kapag naging mas hindi ka mahulaan, kapag sinimulan mong unahin ang iyong sarili at huminto sa pag-ayon sa kanilang mga inaasahan, nararamdaman nila ang pangangailangan na mamuhunan pa. Nagsisimula silang magtaka kung ano ang kailangan nilang gawin upang makuha muli ang iyong atensyon. At iyan ang oras na nagsisimula silang maghanap-hanap dito. Heto ang kailangan mong tandaan. Ang pagiging hindi mahulaan ay hindi nangangahulugang pagiging iresponsable o hindi mapagkakatiwalaan. Hindi ito tungkol sa pag-ghost sa isang tao o paglalaho ng ilang araw. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang malusog na balanse kung saan hindi mo na ginagawang sentro ng iyong universo ang ibang tao. Nandyan ka pa rin, naroroon ka pa rin, ngunit hindi ka na mahulaan tulad ng dati. Ikaw ay namumuhay sa iyong buhay, nakatuon sa iyong mga layunin, at hindi nagpapakapagod para lang umayon sa schedule ng ibang tao. Magsimula sa pagbabago ng isang nakagawian. Kung ikaw ang laging unang nagte-text, huminto ka. Kung laging kang available sa isang tiyak na oras, maging abala sa paggawa ng ibang bagay. Gawing mahalaga muli ang iyong oras sa pamamagitan ng hindi pagiging laging mahulaan. Hayaan silang magtaka kung ano ang nangyayari at hayaan silang maramdaman ang kawalan ng iyong patuloy na availability. Ang intriga na nagmumula sa pagiging mas hindi mahulaan ay natural na magpapaisip sa kanila ng mas matindi tungkol sa iyo. Ang kagandahan ng pagiging hindi mahulaan ay nasa kakayahan nitong baguhin ng balanse. Kapag hindi na nila mahuhulaan ang bawat kilos mo, kapag hindi na nila alam kung ano ang aasahan mula sa iyo, nagsisimula silang maghanap-hanap sa iyong presensya sa mga paraang hindi nila kailanman nagawa noon. Nagsisimula silang mapagtanto na hindi ka isang taong madaling maintindihan at ginagawa ka nitong walang hanggan na mas kaakit-akit. Ang pagtatanto sa nawala sa kanila narito ang isa sa pinakamahihirap na katotohanan sa buhay. Madalas ay hindi pinahahalagahan ng mga tao ang mayroon sila hanggat hindi ito nawawala. Hindi ibig sabihin na hindi kanila mahalaga noon. Ang ibig sabihin ay naging komportable sila. Ipinagwalang bahala nila ang katotohanang lagi kang nandyan, laging nagpapakita, laging nagbibigay ng iyong oras at enerhiyo sa kanila. Ngunit kapag lumayo ka at binigyan sila ng distansya, kapag hindi ka na ang laging naroroon sa kanilang buhay, napipilitan silang harapin ang isang katotohanang hindi nila kailanman naisip noon. Marami kang naibibigay na higit pa sa kanilang napagtanto. At ngayon, wala na iyon. Sa simula, baka hindi pa nila mapansin. Maaring isipin nila, ay abala lang siya, babalik din siya. Maari pa nga nilang ipagpalagay na babalik lang sa normal ang lahat dahil sanay na sila sa dinamika kung saan ikaw ang laging nagsisikap. Ngunit sa paglipas ng panahon, may nagbabago. Nagsisimula silang maramdaman ang kawalan ng lahat ng maliliit na bagay na ibinigay mo sa kanilang buhay. Ang mga pag-uusap, ang emosyonal na suporta, ang masasayang sandali, ang ginhawa ng pagkaalam na laging kanilang maaasahan. At doon sila tatamaan.
may nawala silang mahalaga. Heto ang punto. Madalas ay minamaliit ng mga tao ang epekto mo sa kanilang buhay hanggat hindi na nila ito naabot. Kapag nandyan ka araw-araw, nangungumusta, nagpaplano, sumusuporta sa kanila, nasanay na sila. Huminto sila sa pagtingin dito bilang isang bagay na espesyal at nagsimulang tingnan ito bilang isang garantisadong bagay. Ngunit sa sandaling lumayo ka, sa sandaling huminto ka sa pagiging laging available, napipilitan silang harapin ang katotohanang pinagwalang bahala kanila. At maniwala ka sa akin, ang pagtatantong iyon ay maaring maging isang tunay na wake-up call para sa kanila. Sa kawalan ng iyong presensya nila, lubos na nauunawaan kung ano ang mayroon sila. Ang emosyonal na suporta na ibinigay mo sa kanila, ang oras at enerhiya na ipinuhunan mo, ang kagalakan na ibinigay mo sa kanilang buhay. Lahat ng iyon ay nagiging malinaw kapag hindi ka na naroroon upang ibigay ito. Nagsisimula silang balikan ang mga alaala sa kanilang isip, iniisip ang magagandang sandali, ang tawanan, ang malalim na pag-uusap. At sa bawat alaala, nagsisimula nilang maramdaman ang bigat ng kanilang nawala. Nagsisimula nilang mapagtanto kung gaano karami ang idinagdag mo sa kanilang buhay at ang pagtatantong iyon ay maaaring maging nakakagulat at masakit para sa kanila. Isipin mo, kapag laging nandiyan ang isang tao para sa iyo, madaling balewalain ang kanilang halaga. Nasanay ka. Ngunit kapag bigla silang wala, kapag nawala ang patuloy na presensyang iyon, lumilikha ito ng kawalan. At sa kawalang iyon nagsisimulang lumubog ang pagtatanto. Nagsisimula silang mag-isip kung gaano kalaki ang iyong naitulong sa kanilang kaligayahan, kung paano mo pinabuti ang kanilang buhay, at kung gaano nila ipinagwalang bahala ang lahat ng iyon. Doon nagsisimula ang pagsisisi. Pinagsisisihan nilang hindi kanila mas pinahahalagahan noong may pagkakataon pa sila, at nagsisimula silang hanap-hanapin ang koneksyon na nawala na ngayon sa kanila. Narito ang isang makapangyarihang pananaw. Kapag natanto ng isang tao ang nawala sa kanila, madalas itong kaakibat ng matinding emosyonal na pagkadismaya. Nagsisimula silang magtanong sa sarili, nagtataka kung paano nila hindi napansin ang isang bagay na napakahalaga. Nagsisimula nilang makita ang lahat ng paraan kung paano sila nabigo na pahalagahan ka. Lahat ng beses na hindi nila kinilala ang iyong mga pagsisikap at pinaparamdam nito sa kanila na may mahalaga silang pumanaw sa kanilang mga kamay. Ang ganitong uri ng pagsisisi ay hindi basta-basta nawawala. Nananatili ito na nagpapaisip sa kanila ng mas matindi tungkol sa iyo. Ngunit heto ang susi. Wala kang ginawang mali sa paglayo. Sa katunayan, sa paglayo at pagbibigay sa kanila ng distansya, pinayagan mo silang makita ang iyong tunay na halaga. Binigyan mo sila ng espasyo upang pagnilayan ang lahat ng dinala mo sa kanilang buhay. At ngayong nararamdaman nila ang pagkawala, malamang na natatanto nilang nagkamali sila nang hindi ka pinahahalagahan noong may pagkakataon pa sila. Ang pakiramdam ng pagkawala ay maaaring lubos na makapangyarihan at madalas nitong nagtutulak ang mga tao na subukang kumonekta muli sa iyo sa mga paraang hindi nila kailanman nagawa noon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi ka lumalayo upang manipulahin ang sinuman upang hanap-hanapin ka. Hindi ito tungkol sa paglalaro. Ito ay tungkol sa pagkilala sa sarili mong halaga at hindi pagtanggap sa isang relasyon o dinamika kung saan hindi ka pinahahalagahan. Sa pagbibigay sa kanila ng espasyo, binibigyan mo sila ng pagkakataong pagnilayan ang kanilang mga aksyon at upang mapagtanto sa kanilang sarili kung ano ang nawala sa kanila. Ipinapakita mo sa kanila na ang iyong presensya sa kanilang buhay ay isang pribilehiyo, hindi isang binigay. Isipin mo ito.
Ang iyong oras, enerhiya, at pagmamahal ay mahalaga. Kapag ibinibigay mo ang mga ito sa isang taong hindi lubos na nagpapahalaga sa kanila, pinapayagan mo silang ipagwalang bahala ka. Ngunit kapag lumayo ka, kapag binawi mo ang oras at enerhiyang iyon para sa iyong sarili, gumagawa ka ng isang makapangyarihang pahayag tungkol sa iyong halaga. Sinasabi mo, alam ko ang mga dala ko, at kung hindi mo iyon makita, hindi mo karapat-dapat na magkaroon nito. At ang ganitong uri ng paggalang sa sarili ay lubos na kaakit-akit. Kadalasan pagkatapos lamang maranasan ng isang tao ang iyong pagkawala, nilalubos na nauunawaan kung gaano ka kahalaga sa kanila. Nagsisimula silang ikumpara ang kanilang buhay ngayon nang wala ka sa kung paano ito noong kasama ka. At ang paghahambing na iyon ang nagpapagtanto sa kanila kung gaano kalaki ang ikinabuti ng kanilang buhay nang kasama ka. Nagsisimula silang hanap-hanapin ang pakiramdam ng koneksyon, ang emosyonal na suporta, ang kasiyahan, ang ginhawa na dinala mo. Ngunit heto ang punto. Hindi nila ito basta-basta makukuha sa isang pitik ng daliri. Kailangan nilang kitain muli ang kanilang lugar sa iyong buhay. Huwag magmadaling bumalik. Kapag lumayo ka at binigyan mo ang isang tao ng espasyo upang matanto ang iyong halaga, hayaan silang manatili sa pakiramdam na iyon. Hayaan silang tunay na maranasan kung ano ang buhay nang wala ka. Kung babalik sila, gagawin nila ito ng may bagong pagpapahalaga sa kung ano ang dinala mo sa kanilang buhay. Ngunit kung hindi, okay lang din iyon dahil nagawa mo na ang mga hakbang upang parangalan ang iyong sariling halaga at tumuon sa iyong sariling paglago. Ang pagtatanto sa nawala sa kanila ay isang makapangyarihang motibasyon. Pinipilit nito silang harapin ang katotohanan kung gaano ka kahalaga sa kanila at madalas itong humahantong sa kanila na gustong kumonekta muli sa iyo. Ngunit tandaan, hindi ito tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa pag-alam sa iyong halaga at pagtanggi na tanggapin ang anumang mas mababa kaysa sa tunay na pagpapahalaga. Sa paglayo, binibigyan mo sila ng pagkakataong makita ang iyong halaga. At kapag sa wakas ay natanto nila ang nawala sa kanila, gagawa sila ng aksyon o aalis. Ano man ang mangyari, ikaw ang panalo